Sobrang mabigat ng traffic sa East Avenue dito sa Quezon City, lalo pang pinalalala dahil ang magkabilang lane nito ay ginawang impounding area ng mga nahuhuling sasakyan. Humingi naman ang paumanhin ng LTFRB o ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ililipat din daw ngayong linggo sa Tarlac ang mga nahuling sasakyan. May report si JP Soriano. Kidney Center, Quezon City Hall, Heart Center, East Avenue Medical Center, Bangko Sentral ng Pilipinas, Opisina ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office. Ilan lang ang mga ito sa mga pinakaabalang establishmento sa kabaan ng East Avenue na kailangan munang daanan bago ka makatagos ng EDSA. At ang traffic na kailangang suungin, talaga namang hindi biro. Dinagdagan pa ngayon ng mga nakaparadang mga sasakyan sa tabi ng kalsada na lalong nagpapasikip sa daan. Sa kabila ng kaliwat ka ng clearing operations para maibsan ang masalimuot na traffic, heto ang hile-hilerang sasakyan sa tapat ng opisina ng LTO. Mga nahuling sasakyan daw ito na pansamantalang in-impound ng ahensya sa kalsada. We already apologized sa ibang estasyon regarding that na marami din talaga naapektuhan nating mga commuters dahil sa paggamit ng because of congestion na nagamit namin yung sidewalk namin. And agad-agad naman namin itong hinanapan ng location. Kung mapapansin nyo, na ngayong week na to, wala na yung sa kabila. Kasi dalawa yung ginamit namin, yung magkakabilaan ng East Avenue. So yung sa kabila, nailipat na namin, which is 35 units yun, nalipat na namin sa MMDA flood control area located sa Pasay. Itong remaining na hindi pa namin nalilipat, which is ang target namin is mailipat na sa within this week, ililipat naman namin ito sa Tarlac. Nito lang Agosto nang sampula ng LTFRB ang ilang kolorum na sasakyan. Mula Quezon City, ibiniyahay ang mga nahuling sasakyan sa Tarlac City. Pagbibida ng MMDA noon, kasya ang hanggang 1,000 bus sa impounding facility. Halos 1 hektarya nga raw ang lote. Regarding sa Tarlac, impounding area din kasi ito ng LTO. At the same time, hindi naman din ganun kalaki yung location sa Tarlac. Kaya once na ginamit ni LTO ang sasakyan, ang location, ang area, may tendency kasi we need space din. Wala pang tugon dito ang LTO. Paniwala naman ng Department of Transportation ang dami ng mga nahuhuling sasakyan, patunay lang daw na malakas ang kampanya ng gobyerno laban sa mga lumalabag sa batas. Nagiging efficient yung panghuhuli, then you need a place to put them. Di ba? So this only goes to show and this only goes to prove that malaki yung kakulangan natin sa disiplina. There's a lot of violations, no? But in terms of what's being done to that, I'll have to refer you to the LTFRB. Wala pa naman silang tugon sa matinding traffic na idinudulot nito o nakadadagdag sa pagbibigat ng trapiko sa East Avenue. JP Soriano, GMA News.